Doc, paano po ba yung mga kafe sa may CKD? Okay. Kadalasan, no, ina-advise ko na wag muna magkape sa mga CKD kung naglo-low carb kayo. Kasi pagka nag-low carb kayo, na dehydrate po tayo. So, if nagkakape tayo, mas lalo tayong na dehydrate. Kaya wag mo na, siguro after a month or 2 months, saka tayo magkape. Black, no creamer, no sugar. Oy, Doc, totoo bang nagpro-promote kayo ng gummy sa kidneys? Wala po akong ini-endorse na product sa lahat pong nakikinig ngayon. So please, ayan, huwag kayong maniniwala. Basta wala akong product na ini-endorse. Ako po, gummy pa eh, mga may sugar yan. Okay? Walang binibenta. Okay, wala rin akong binebentang mga products. Okay? Walang ini-endorse, wala akong binebenta. Okay? Doc, pwede ba mag-low carb kahit nagki-chemo treatment? Yes, pwede. Pwede. Ang babantayan natin dyan is yung hydration. Di ba? Pagka nagki-chemo, lalo kayo nadidehydrate. You need to do lifestyle change, low carb. Yung mga sugar, tanggalin na natin. Mga ultra-processed food, tanggal. Fluid intake, ayusin. Okay? Usually, mas maganda before kayo makimo, adapted na kayo sa low carb. Pero kung hindi pa, well, pwede naman as long as you are guided or monitored. Kaya yan yung mahalaga. Be guided and be monitored. Okay. Okay, ang electrolytes ko po, may baking soda. O, ano bang function ng baking soda? It will make your body alkaline. Ang katawan natin is very acidic. So, kailangan natin ng baking soda. 4 months nag-electrolytes. Ang potassium ko, nag-2 na lang po. Mababa ang 2. Potassium. So, you need to have supplement ng potassium kailangan, no? 3.5 to 4.5 ang normal. Okay. Ito mga question. Yes, okay lang naman ang turmeric sa akin. Okay. Paano, Doc? 3 times na po ako na-opera sa bush ko. Ano yung bush? Mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Baka bust. Do the strict low carb usually, no? Yung iba lumiliit yung mga bukol. Okay? Pero consult pa rin kasi may iba, lalo na may last time may nagpa-consult sa akin for surgery, ayaw niya magpa-surgery. Sabi ko, picturean mo nga yung bukol sa bust, sa breast. Hala, nagnanana na to. Ang laki ng sugat. Sabi ko, hindi maganda po yung kailangan niyo pong i-surgery talaga ito. No? Nagnanana, no? Delikado. Ako, Doc, gusto ko po sana mag-low carb dahil po sa anxiety, GERD. Ako, ang dami pong nag-anxiety pag may GERD. Kala nila may sakit na sa puso. So, pagka ganyan, need to be monitored and guided. Message lang po. Okay, nakapagpa-test na daw siya sa ENT and pulmo. H. pylori, ayun. So, meron pong bacteria na nagkokos ng ulceration sa ating mga intestine. So, yan na po yun. Ang anong gamot yan? Antibiotic. Okay? Nagpa-fasting po ako at low carb diet. Recently, nag-urinalysis ako. Meron double positive. Okay po. +2. Ketones. Okay yun. Okay na okay ang ketones. So, ibig sabihin, nag-a-adapt na kayo sa low carb lifestyle. Then, you need to do some resistance exercise, cardio, and ayusin nyo yung fluid intake nyo.
Okay? Yan. Okay, kung walang magnesium ang electrolytes, okay lang po ba? Pwede naman. Yes, pwede naman wala. Pero ipa-blood exam nyo rin yung magnesium. Tingnan natin kung talagang normal. Kung mababa, kailangan natin ng supplement of magnesium. Okay? O dun sa mga may constipation, magnesium glycinate, oral, pwede po yan. Okay? Pagka sa tulog yan, magnesium citrate sa bowel movement. Sa tulog, magnesium glycinate. Okay? Doc, nung nakaraan, nag-low carb ako. Naging normal lahat, pati sugar at BP ko. Thank you. Wow, congratulations po. No? Nakakatuwa na at least you are now in charge of your health. Take charge of your health. Kung ang sugar ninyo hindi nagno-normalize, kahit na ilang gamot pa ang iniinom ninyo, at hindi pa rin bumababa or nagno-normalize yung inyong sugar, aba, baka meron ng something na dapat i-correct. Yung pagkain, yung mga kinakain ninyo. Marami dyan, once na binago nila, kinain nila yung mga real foods, not ultra-processed food, not any fast food na pagkain, papansin nila gumaganda ang sugar. Do that. Gaganda yan. Okay? Paano po makapag-consult? Mag-message po sa aking page at meron pong sasagot sa inyo. Usually ako. Oh, shout out to Sam, Sab, and Team Cadiz. Thank God. Thanks, Doc. God bless for being a good doctor for us. Oy. Ko. Thank you for your, ayan. Ayun, may CKD po ako. Bawal daw po ang protein, potassium, and salt. Okay. Sa protein, hindi po bawal. Kahit sa mga international nephrologists, kailangan nila ng protein. Kailangan pa rin natin ng protein. But, i-compute natin yung required protein sa bawat timbang ninyo. Okay? Then the potassium, yes, if your potassium is elevated, kailangan natin i-address, tanggalin natin yung mga rich in potassium. Kaya usually, hindi ko na pinapasama ang cream of tartar because cream of tartar is potassium. Kaya nga, individualized palagi. Hindi lahat ng mga CKD ay mataas ang potassium. May mga CKD, mababa din ang potassium nila. Okay? Kaya individualized po mga yan. Yung salt, kaka-explain ko lang regarding the salt. Okay? Ayan. Bakit po nagkaka-chest pain ako? Ano po ang cause ng chest pain po? Nag-try po ako ng low carb. Maganda po na di pa po ako, pero iniiwasan ko na po mga high carb. Hindi na ako ganun sa sweet. Okay lang po ba yun? Okay. Okay, maraming factors mga chest pain. So, kailangan talagang laboratory. Tingnan ninyo ang ECG, kung abnormal, kung normal, no? Tingnan natin. And then, usually, ayusin nyo ang puyat. Maraming nagpupuyat, nagkakaroon ng chest pain. Marami din puro junk foods, nagkaka-chest pain. Sa mga nag-weights or nagbubuhat, nagkakaroon din sila ng chest pain. Bakit? Muscle pain yun. Okay? So, pagka mabibigat ang binubuhat, talagang magkakaroon ng soreness sa mga muscle natin. So, you need to have a consultation first para ma-address yung mga lalong-lalo na kung chest ang involved. So, hindi natin alam, baka na-atake na tayo sa puso. Okay? So, consult po. Ayan. Doc, last November, 374 ang creatinine ko. Ngayon po is 122 na lang po. Consistent diet at daily exercise lang po. Wala din po akong protein sa urine ko, pero yung EGF ko po is 70. May CKD po ba ako? Okay.
Tandaan po ninyo, no, kung isang beses lang kayong nakitaan ng creatinine na elevate, hindi pa po tayo mag-ano ng CKD. Kailangan ah, yung tumataas na level ng creatinine sa bawat laboratory. Usually, mga 3 months, no? 1 or 2 or 3 consecutive, no? Every month, pa-check yung CREA. Pag tumataas, so may CKD. Pero kahit na walang protein pang ihi, no? Pag persistent, pataas ng pataas ang CREA ninyo. Pero eto dapat may mga binago na kayo sa kinakain. Kasi kung wala kayong binabago, walang changes, mas nag-worsen. Pag may binago kayo, mag-i-improve dapat. Kung hindi nag-i-improve, ay baka meron na talagang problem. Okay? Marami mga patient ko na nag-improve ang kanilang CREA nung nag-change ng lifestyle, nung nag-low carb sila, nung inayos ang fluids nila, nung tinanggal nila yung mga junk foods, yung mga ultra-processed food, yung mga sugary food and drinks. Nag-improve. Okay? Okay. Doon tayo sa yung keto rashes ko po, matagal na, di pa din po nawa. Okay. Usually, mga 3 or 4 weeks. Ayusin nyo, nag-electrolytes na ho ba kayo? Baka doon pa lang mawala. Tapos, out ninyo yung mga nagkokos ng allergy. Okay? Kaya, consult para malaman natin kung keto rashes nga yan. Baka naman low carb ngayon, bukas hindi. So, baka hindi kayo consistent sa low carb. Okay? Ayan. Doc, 70-120 BP ko. Wala pong ganyang BP. Ang BP, 120/70. Baliktad. Okay? Naka-low carb diet po for 2 months na. Congratulations. Ang 120/70 is a normal BP po. Pero, syempre, kailangan natin i-monitor yan straight 1 month, 2 months, or 3 months before mag-adjust ng medication. Usually, pagka below 90/60, talaga mag-a-adjust na ng medication yan. Trigly, 159, slightly elevated, usually mga below 150. 9 lang yan, 9. Okay, no need for medication sa akin. Ang ginagawa ko dyan is, try muna nila mag-change ng lifestyle, eat real foods, then repeat after 3 months. Okay na po. Doc, pag may ihi ang dugo, 1 week na, baka may mens kayo, or baka may stones kayo. So, kailangan natin ng ultrasound. Consult your doctor po. Okay? Ano pa? Ano po bang pampababa ng RBC 2025? Sa urine ba yan? O mukhang sa urine to? Kasi 2025. Tingnan nyo, magpa-ultrasound, baka may kidney stone or baka UTI lang to. Okay? Ayan. Pwede ba ang kamote sa type 2 diabetic? Nako, yan ang sinasabi ko. Okay, itong mga kamote, no, nasa ilalim ng lupa. High carbs po yan. Pero, if you are 70 years old and above, hindi ako strict. So, mas gusto ko na magkamote kayo kaysa mag-rice. Mas gusto ko na mag-rice kayo kaysa mag-bread. Oh, yan ha. So, much better yan. You need to do some consult para makita natin ano yung FBS nyo, A1C, kung overweight ba kayo, obese, no? Alam nyo yung mga obese, nako, magpapayat na. Bakit? Being obese, pwede kayo magkaroon CKD. High risk din siya for cancer. Pwede maging diabetic. Hindi na healthy ang mga overweight, mga obese, hindi na healthy talaga. Okay? Malnourished. Doc, underweight ako. Malnourished ba ako? Yes, malnourished ka.
Doc, obese 2 ako. Malnourished din ba yon? Yes! Underweight, obese, malnourished. Okay? Address what you eat. Eat real foods. Okay? So, ano pa mga question? Okay. Mga pare-parehong mga tanong. Yes po, nagki-cater po ako ng online and face-to-face. Okay, ano to? Doc, mababa creatinine and BUN pero bakit po nag-positive sa protein in urinalysis? Okay. Pag may mga protein ang ihi ninyo, normal naman ang kidney function test. Number 1 na pwede mag-cause ng proteinuria is inflammation or infection. So kung may UTI po kayo, pwede po magkaroon ng protein. Okay? Number 2, pag dehydrated kayo, pwede rin magkaroon ng protein. O yung iba, pagka may kidney stone, gumagasgas yan. So may inflammation, may protein. Okay? So, ayusin muna tong inflammation, antibiotic, ayusin muna yung hydration ninyo, then repeat your urinalysis after a week or 2 weeks. Tingnan natin kung may protein pa. And then, of course, merong diagnostic test para malaman kung talagang protein yan. Okay? Bumababa ang timbang, kahit sino pwedeng bumaba ang timbang sa mga naglo-low carb, pero pwede nating ma-regain yan. Meron lang kayong gagawin. Okay? So, para malaman, consult or antabayanan nyo sa next na live ko. O, paalala po sa lahat, free health talk and consult sa Baguio, February 21 and 22, sa La Trinidad, Cafe Literaire. Oy. Tingnan nyo po ang page, nandun po ang instruction. Please, message nyo po ang Low Carb Real Talk with Doc Brian and Kuya Gibo for the registration. And sa mga Davaoenyo dyan, March 20 and 21, kita-kits tayo. Sa March 20, sa Sasa Barangay Hall, magpa-register po. Sa March 21, sa Skin Metro, kita-kita tayo. Ready nyo mga laboratory ninyo, i-ready nyo mga questions ninyo. Sa Skin Metro Low Carb Cafe, Bahada. Okay? Please message Low Carb Real Talk for the registration. Okay? So, huwag matakot sa asin kapag naglo-low carb kayo. Ingat po kayo. Always remember to do low carb, do fasting, drink your fluids, and have an active lifestyle. Be the best version of yourself and you will evolve. Ingat po kayo. Good night. God bless. Bye!